Daddy, talaga bang kasama ko sa meeting? Pinatawag ko kayong lahat dito ngayon para sabihin sa inyo, handa na kami magpa-DNA test. Charles, baka naman pwedeng hanapin mo yung anak ko. Pakiusap ko lang. Nakita niyo po ba siya? Nakita niyo po ba itong babaeng to? Maylene? Oh, you look so upset. Nasa takot po kung kuhanan ng dugo eh. Ayaw mo talaga magpa-DNA test kasi malalaman na ng lahat na hindi ikaw ang totoong Maylene. Sandali lang pa pang pagkain. Gutom na. Idiskartehan ko po. Huwag kayong mag-alala. Kung ano pa sinabi yung totoo, sana wala kang problema ngayon. Jepoy, ang sarap nga ng buhay ko dito, no? Ayoko nang mawala to. Hindi ka naman dapat nandirito eh. Hindi ikaw si Maylene. Ha, Clarissa? Pwede ba, Jepoy? Huwag mo na nga akong tinatawag na Clarissa. Maylene? Tita Amara, kanina pa po kayo nandyan? Bakit, Maylene? Meron ka bang sasabihin na hindi ko dapat marinig? Sakit na ng tiyan. Gusto ko na kumain. Sandali lang po ah. Ay, naku sir, punasan ko na po. Ay, naku, salamat po ah. Aling Maymay, meron na tayong pera. Siguro mga 2 o 3 kotse na lang. Nakabili na tayo ng pagkain tsaka ng inumin. Pagkain! Gusto ko lang kumain. Konting intay na lang po ah. Gusto ko na ng tinapay. Pagkain. Kain na tayo. Hindi naman po sa ganun, tita. Kaya lang kasi may pinag-uusapan po kami ng kaibigan ko tungkol po sa problema niya sa bahay nila. And where are your manners, Maylene? Hindi mo ba siya papakilala sa akin? Tita, si Jepoy po. Jeps, si Tita Amara, kapatid ni Daddy. Good morning po. Maylene, next time. That is, kung meron pang darating na next time sa iyo. Sasabihin mo muna sa akin, bago ka magpapapunta dito ng bisita. Kasi ayokong basta na lang magulat na kung sinong hampas lupa ang nandito sa pamamahay ko. Hindi naman ako may lupa. Sungit naman nun. Kakabwisit ka mo. Ito naman. Ikaw na nga lang ito nagkukunwari tapos gusto mo siya pa yung makisama sa'yo. Subukan mo kayo makibagay. Alam ko, konting hilot lang okay na yun. Mapapaamo mo rin yan. Hilot? Yun? Lalambingin ko yun. Hindi na, no? Sungit-sungit nun eh. Kung gusto mo lang naman, magpapaka-charming ka lang naman. Catherine? Kuya, sandali. Catherine? Sir Charles? Catherine! Catherine, ano bang alalang-alala ako sa'yo? Saan mo ka? Bakit? Wala. Aling Maymay. Kasi alam mo, siyempre, magkaibigan tayo. Natural lang mag-alala ako sa'yo. Lalo na yung nanay mo. Eh, gusto ko naman ho talagang dalawin si Inay eh. Gusto kong malaman kung ano ng balita, kailan siya makakalaya. Kaso, papunta ako doon, baka ibalik lang ako ng mga pulis doon sa DSWD. Kaya dapat, bago ako makapunta doon, magkaroon muna ako ng matutuluyan. Kaya nga, nagtatrabaho ko eh. Para kahit pa paano, magkapera naman kami. Bakit di ka na lumapit sa akin, Catherine? Kasi magkaibigan tayo. Dapat lang tulungan kita.
Sir, nahiya na ako sa inyo eh. Ayoko nang maulit yung nangyari noon. Napahama kayo dahil sa akin. Tapos napagalitan pa kayo ng nanay niyo. Isa pa, paano ko makalapit sa inyo? May dala akong sabit. Sino ba kasi siya? At saka, paano mo siya nakilala? Ay, mahabang storya po eh. Aling Maymay, siya si Sir Charles, kaibigan ko po. Eh, pasensya na kayo ah. Gutom na po kasi kami. Ba't di mo sinabi? Halika, sumama kayo sa akin. Halika, Aling Maymay, tara po. tara, pupuntahan tayo. Halika. Manang, bakit si Mylene ang may hawak niyan? Naku, ma'am, pinag-aralan po niya talaga lahat ng mga paborito niyo. Sige, iwan mo na kami. Sige po, ma'am. Tita Amara, tikman niyo po. Masarap po yan. Mylene, kahit ano pang lutuin mo, kahit ano pang gawin mo, kahit magtatumbling ka pa dito sa harapan ko at sumirko-sirko ka pa, di pa rin tatalab sa akin ang pagsisip-sip mo. Hindi naman po ako sumisip-sip eh. Ganun ba? Actually, this is all just a waste of your time. Kasi, kahit ano pang gawin mo, hindi mo pa rin mahuhuli ang loob ko. Never. Manang, please order some takeout food for me. Sige. Pambihira naman talaga. Hindi naman kayo gutom ng lagay na yan, no, Catherine? Hindi. Hindi nga kayo latang gutom. Yaya, pwede ba? Hayaan mo sila kumain. Please? Taig pa nila ako kumakalamon eh. Sir, sino ba naman kasi itong kasama ni Catherine? Tingnan mo parang may tililing, oh. Kung si Catherine, okay lang naman, sir eh. Kilala ko tong batang to. Kilala ko to. Itong Maymay na to, parang may katok, may sayad. Sige, kain na kayo. Manang Tessie, pasensya na kayo kung ang takot-takot namin, ma'am, sir. Ano ka ba naman, Catherine? Kumain ka lang ng kumain. Sige lang, hanggat kaya ninyo, kumain lang kayo. Alam mo ba, hindi ko naman pag-aari itong kusina eh. At saka hindi akin itong bahay. Kaya okay lang, kumain lang kayo ng kumain. Ang inaalala ko lang, kinikilabutan ako. Baka dumating si Mami Reyna. Ayun na, malilimpikan tayo ng bonggang-bongga kapag nakita kayo dito. Tessie? Ay, katulad niya. Ah! Andiyan na siya! Andiyan siya! Andiyan na! Andiyan! Ano to? Bakit dito nakahain ng food at hindi sa dining table? Ama, kasi dito kayo nabutan ng gutom eh. Kasi dito na ako kumain, hindi ko na dila doon. Ma'am, nagutom din po ako. Sinabayan ko po siya. Sobrang po, naiba po yung naramdaman ko ng bonggang-bongga. Kaya po nakasabay na rin ako, Sir Charles. Aba, feeling family? Ay, umaabuso ka na yata, Tessie, ah. Niyaya ko lang po si Yaya kasi wala akong kasabay. Malungkot dito eh. Ma'am, sakit niyo naman po magsalita. Bakit? Ano yun? Ay, ma'am, nasakit ng tiyan ko po. Ikaw, Ya? Ako po yan. Tubig yan. Nako, ikaw, Tessie, ha? Ligpit mo na yung mga yan. At ikaw, Charles, pwede ba umayos ka? Doon ka sa dining room kumain, hindi dito sa kitchen. Opo. Susunod na po ako. Ligpitin niyo to. Opo. Opo. Sabi ko naman sa'yo, sir, doon ka kumain. Ayan na.
Mahira naman. Maraming salamat ah, Mang Tessie. Alam mo ba, wala akong sakit sa puso. Pero para akong aatakihin, Sir Charles naman. Ilabas ko na sila dito. Baka makita ko sila ni Ma'am Elena. Natatakot ako, kinikilabutan ako. Natatakot Yaya, ako. kung ilalabas ko sila, saan sila pwedeng pumunta? Yun naman, kung makatingin ka naman sa akin, parang namang dali lang. Mag-iisip ako. Pwede sa dali lang, mag-iisip lang ako, ha? Baka dumating si Ma'am Elena. Ano ka ba naman, Amara? Ginagawa na nga halos lahat ni Maylin para pakisamahan ka. Bakit hindi mo na lang pagbigyan? Not until I prove that she's your king. Amara, kaya anak ko pa si Maylin o hindi naman yun ang issue eh. Alam mo, ang mahirap sa'yo, ginagawa mo na naman kasi yung ginawa mo noon sa nanay niya. At paano naman napasok dito sa usapan na to yung dati mong asawa? Eh, ganito ka rin noon, di ba? Halos ginawa na lahat sa'yo ni Lilian para mapakasamahan ka, mapakitaan ka ng kabaitan niya. Pero hindi pa rin siya naging pasado sa'yo eh. Halos lahat ng efforts na exhaust na niya, hindi mo pa rin pinagbigyan. Turns out, I was right. She's a psycho na nagnakaw sa iyong anak. Amara, alam mo, nangyari na ang nangyari. Ang importante, kasama ko na uli ngayon ang aking anak. Kasama na natin si Maylin. Pero kung di pa rin papasa sa standards mo ang bata, eh, sino pa magiging bagong bahagi ng pamilya Puentebella? Kung lagi mo na lang haharangan yung bagong papasok na miyembro sa pamilya natin. Look, Amara. Kailangan ko ang anak ko. Kailangan ko si Maylin. Alam mo, hindi naman po pwedeng habang buhay tayong dalawa na lang. I guess you're right, Ferdinand. Tama ka, hindi tayo pwedeng maging tayo lang habang buhay. I'm sorry. Medyo, nahirapan ako mag-adjust kasi nasanay ako na it was just you and me. Pero ngayon, nandito na pala si Maylin. Wag mo lang akong mamadaliin. Yun lang, pakiusap ko lang sa'yo. Yeah. And hindi ko mapapromise sa'yo na magiging close ka agad kami, pero I promise you na I'll be civil to her. At pakikitunguhan ko na siyang maayos mula ngayon. Maraming salamat, Amara. Okay lang ba kayo dito? Pasensya na, medyo luma na. Kasi hindi na nagagamit to. Pinaparenovate kasi ni Mama. Ay, ayos lang po yun, sir. Kesa naman nasakali kami ni Aling Maymay ngayon. Bahay natin to? Aling Maymay, dito muna tayo makikituloy. Ang ganda! Ang ganda-ganda talaga! Ang ganda-ganda talaga ng bahay ninyo! Naku, patay talaga tayo dito pag nalaman to ng mami mo. Talagang ang ganda! Pero Catherine, wag mo naman sana mamasamain ang sasabihin ko. Sir Charles, hanggang kailan po ba sila dito? Naku, talaga naman kumakabog ang damdamin ko pag nalaman ito ng mami mo. Yaya, pwede huwag ka magpanik. Hindi naman niya malaman kung di mo sasabihin eh. Huwag ka lang maingay, okay? Hahanap ko silang lilipatan, pero for the meantime, dito muna sila. Basta nagpapaalala lang ako, kilala ko naman ang mami mo. Naku, pag nagalit talaga ng todo yun, ganon! Eh, mas kilala ko po kayo. Tsaka daldalan ninyo. Kaya ako sabi ko, ito na ako, ayusin mo na lang, oh.
Gagamutin lang po natin yung sugat niyo, ha? Aray? Aray! Sorry po. Aray! 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 Masakit! 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 Sorry po. Kailangan po kasi. Hipan mo! Hipan! 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 Aray! Hapdi! 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 Hapdi sugat. Hapdi sugat ko. Parang may naalala ko, ah. Sakit sugat. Halika, anak. Hipan natin yung sugat mo. Masakit pa ba? Hipan natin. Huwag ka na umiyak. Hipan mo nanay, ha? Naalala ko yung nanay ko. Nanay? Naalala ko lang po kasi yung nanay ko po, nung ginagamot niya po yung sugat ko. Si Nanay Ising po. Nanay? Gusto mo magnanay-nanayan? Gusto mo ikaw yung nanay ng baby ko? Alagaan mo? Alagaan mo anak ko? Alam niyo, Aling Maymay, alagang-alaga rin ako ni Inay. Tapos, mahal na mahal niya pa ako. Kaya nga namimiss ko na siya eh. Gusto na ko siyang makasama. Ako din. Yung anak ko. Yung anak ko si Mylene. Eh, nasaan na po ba yung anak niyo? Wala na. Wala na si Mylene. Wala na si Mylene, anak ko. Kinain siya nung malaking halimaw. Wala na si Mylene. Natabunan na siya. Yung malaking halimaw. Yung malaking bundok. Wala na si Mylene. Wala na anak ko, Mylene. Wala na Mylene. Wala na Mylene ko. Anak ko, Mylene. Wala na. Wala na Mylene. Wala na. Wala na anak ko ni Mylene. Mylene, anak ko. Wala na Mylene. Wala na Mylene. Mylene, anak ko. Tama na po. Wala na si Mylene eh. Anak ko. Wala na siya. Kanain. Sipag mo rin eh, no? Lagi kang napapadaan dito. Bakit ba? Ayaw mo? Ayos ka. Tanong ko, tanong mo din. Eh, di naman ako pupunta dito kung hindi ko gusto, di ba? Bakit? Tropa. Ikaw naman parang di mo alam yun.
Kayo ni Tita Amara mo. Tropa na ba kayo? Hindi pa rin. Hindi naman effective yung sinasabi mong pakikisama eh. Sisip-sip pa lang ako na amoy kagad. Paano yan? Malapit nang lumabas yung results niyo. Alam mo, para wala ka ng problema, para solve na, umamin ka na lang. Loko ka ba? Eh di pinalayas ako kagad dito. Bakit? Kapag nalaman naman nilang hindi ka talaga Fuentebella, palalayasin ka rin naman. Hindi, no? May malasakit naman sila sa akin eh. At saka kung e-epal ako ng e-epal kay Daddy para lalong lumapit yung loob niya sa akin, hindi ako papatalsikin nun. Alam mo, hindi ko na alam yung pwede ko pang gawin para kumbinsihin mali yung ginagawa mo. Hindi mo kayang sakyan yung trip ko? Hindi wag ka pumunta dito. Kaya mo ba? Catherine, okay na ba kayo dito? Opo, sir. Mas nag-aalala pa nga po ako para kay Aling Maymay. Kagabi pa po siya hindi mapakali. Napanaginipan po niya yung anak niya eh. Tapos paulit-ulit niya sinabi na natabunan ng higanting bundok. Natabunan? Parang landslide? Catherine, baka naman wala na yun. Eh, naniniwala po siyang buhay pa eh. Alam niyo, sir, pag nahanap natin yung anak niya, sigurado ako gagaling doon si Aling Maymay. Kung tulungan kaya natin siya. Papansin ko lately, parang ang bait-bait mo sa akin. Gusto lang ko po kayong alagaan gaya ng pag-aalaga niyo sa akin. Nag-google ako ng mga landslide site sa Pilipinas. Isa to sa pinakamalapit sa Manila. Parang namumukhaan ko siya. Talaga po? Wow, Ferdinand, this place looks nice. Sorry. Ferdinand, is that you? Trina! Ano, hindi ka pa rin nagbabago, ha? Maganda ka pa rin. Bolero ka pa talaga. Kasama yung anak niya dun sa pinsan niya si Berto na namatay sa guho. Hindi patay, Maylin! Patay na anak mo! Hindi patay, Maylin! Hindi! Ba't akong palayasin niya na ako sa mansyong to? Unahan ko na lang kaya yung resulta ng DNA. Ikaw ang anak ko! Ikaw si Maylin! Maylin! Ferdinand, look, the results are here.